Kabanata 3, ang ritual. Ang binulong na salita, isang mabagsik, nakakapangingilabot na tunog na tila sumusungaw sa kanilang mga isipan, ay paulit-ulit na umalingaw sa istasyon ng tren. Si Anya, na kumapit kay Elias, ay nanginginig ng walang kontrol. Ang paulit-ulit na pagbagsak sa labas ay tumindi, mas malapit na ngayon, sinamahan ng tumataas na koro ng mga ungol na umalingaw sa mismong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Elias, sa kabila ng kanyang takot, ay nakaramdam ng isang pag-usbong ng matapang na determinasyon. Hindi siya basta-basta makakapayuko sa kadiliman. Kailangan niyang maghanap ng paraan palabas, isang paraan upang mabuhay. Pinag-aralan niya ang nakasaradong pasukan, naghahanap ng anumang kahinaan, anumang punto ng pagpasok na maaaring mag-alok ng isang pagkakataon na makatakas. Bigla, isang nakakasilaw na kidlat ang nag-ilaw sa pasukan, sandaling inilalantad ang isang nakapangingilabot na ritual. Sa pamamagitan ng isang siwang sa kahoy, nakita ni Elias ang mga aninong figura na nagtitipon sa paligid ng isang magaspang na altar. Ang kanilang mga anyo ay nabaluktot sa isang nakakatakot na sayaw. Sabay-sabay silang umawit, ang kanilang mga tinig ay isang hindi magkakasuwato, mabagsik na koro na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa gitna ng altar ay may isang bangkay, ang mga katangian nito ay natatakpan ng anino, ngunit ang balangkas ay walang alinlangang tao. Ang mga aninong figura ay nagsasagawa ng isang katawa-tawa na ritual, ang kanilang mga paggalaw ay tumpak, ang kanilang mga kilos ay nakakatakot na may sistema. Nakita ni Elias ang isang kislap ng metal, isang masamang hubog na talim na itinaas ng mataas sa nakadapa na figura. Alam niya na may nakakasakit na katiyakan kung ano ang mangyayari. Umatras siya, ang kanyang tiyan ay umiikot, ang imahe ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi ito basta pangangaso. Ito ay isang bagay na mas masama pa, isang bagay na ritualistiko, isang bagay na sinauna at masama. Ang mga bulong ay hindi lamang mga babala. Ito ay mga awit na nagpapalakas sa katawa-tawa na seremonya na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Si Anya ay umiyak, inilibing ang kanyang mukha sa kanyang balikat. Niyakap niya ito, inaalok ang kaunting kaaliwan na kaya niyang ibigay. Sila ay nakakulong, hindi lamang pisikal, kundi espiritual, nahuli sa lambat ng isang kakilakilabot na hindi maintindihan. Ang pagtakas ay tila imposible. Ngunit pagkatapos, isa pang kidlat ang nag-ilaw sa isang detalye na hindi niya napansin noon. Isang maliit na siwang, halos hindi nakikita, sa ibabang sulok ng nakasaradong pasukan. Ito ay isang maliit na tsansa, isang desperadong sugal, ngunit ito ang kanilang tanging pag-asa. Gamit ang isang muling pag-usbong ng adrenaline, sinimulan ni Elias na ayusin ang siwang, gamit ang isang kalawangin na piraso ng metal na natagpuan niya sa malapit upang pawiin ang kahoy. Tumulong si Anya, ang kanyang unang takot ay napalitan ng isang desperadong determinasyon na mabuhay. Ang mga ungol sa labas ay lumakas, ang pag-awit ay mas mapusok. Nauubos na ang oras. Nagtrabaho sila ng may matinding intensidad, ang kanilang mga kamay ay dumudugo, ang kanilang mga kalamnan ay sumisigaw sa protesta. Sa wakas, may isang malakas na pag-crack, isang bahagi ng kahoy ay nabasag, na naghahayag ng isang maliit na bukana na sapat na upang maipasok. Ang pagtakas ay nasa abot kamay, ngunit ang mga kakilakilabot sa labas ay naghihintay. Halos kumpleto,